po, Happy Lord's Day. Can you greet someone from your right? Happy Lord's Day. From your right. Okay. Okay, greet someone at your back. I love you in the Lord. Okay. Amen. Huwag pong kakalimutan na may laging in the Lord. Mahalaga po yun. At good morning po sa ating mga brethren online. Kita ko po si Brother Marlon, no? Praise God. Sa Netherlands, ano? At nakakapagpatuloy po, no? Can I see po yung ating kapatiran, AB Tech? I want to see them before, ano? Kasi sabi nung ating host kanina, ang Sunday school po ay, ano, parang school, tama? Pero baligtad ang gagawin po pag si Brother Sai po ang teacher, ako po yung magtatanong. No? Okay? Kasi ano, para ma-check po natin kung meron po tayong natutunan. Okay lang po ba yun? Okay lang? Parang ayaw nyo. Okay? Okay, Happy Lord's Day everyone. Magmula po dyan sa Rome, papunta po ng Malta, papunta ng Poland, dyan sa UK, pababa po ng, nandiyan na po ba yung kapatid natin sa Croatia? Ay, nandito, no? Yung doon sa, sa Spain. And then, going doon sa Netherlands. Okay? Of course, si Sis Joby, no? Nasaan ka, sis? Kung nasaan ka man, i-bless ka ni Lord, okay? And of course, to our Milan brethren, okay? So, yaman lang din po na tayo po nakatayo na. At atin pong mabasahin ang talata po galing po sa Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. We will read responsibly. I will read verse 5. We will read verse 6. At pagdating po ng verse 8, we will read all together. Amen? Okay. So, excited na po bang lahat na makapanambahan po, no? So, ang sabi po ng verse 5 in Philippians chapter 2, namnamin po natin ito, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Who being in the form of God, clothed in the property equal to God. Verse 7, but made himself of no reputation, and took upon him in the form of a servant, and was made in the likeness of man. Altogether, and being found in fashion as man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Allow me to read Ephesians chapter 4, verse 20 to 21. Talon po tayo. Ako na lamang po magbabasa. Amen. Ephesians chapter 4, verse 20 to 21. Bible tells us, but ye have not so learned Christ. If so, be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus. Tayo po'y mananalangin. Dakilang mapagpalang Diyos, salamat po Lord sa araw na ito. Salamat po Lord sa magandang weather, magandang panahon. Salamat po Lord sa init na binibigay niyo po sa aming mananampalataya at anak niyo po na para makapagpatuloy po sa aming buhay Kristiyano. Ama, kami po ay nagagalak sa araw na ito dahil muli po kaming makakapanambahan, muli po kaming makakapagbigay ng mataas na pupuri po sa inyo. At makakapagpasalamat, Panginoon, sa nagdaang linggo, sa mga araw na kami po ay inyong iningatan, ipinrovide po ang aming pangangailangan, even Lord, sa proteksyon na binigay niyo po sa bawat biyahe po namin. Salamat po Lord sa malakas at malusog na katawan, Panginoon. Salamat po Lord dahil kung meron man po kaming mga karamdaman, ito po ay mga ubot-sipon, Panginoon. At kung meron man po, Panginoon, mga kapatid kong nasa physical karamdaman, Panginoon, ko po magpagaling, Lord. Lord, kami po ay nagsusumamo at humihingi po ng paglilinis sa umagang ito. Patawad po, Ama, sa anuman pong kasalanan nakita niyo po sa aming puso, sa aming buhay, Panginoon. Anuman pong karumihan po namin na pilit man po naming ikubli, ay ito po ay hindi po namin maitatago sa inyo. Kami po ay pakalinisin sa tulong po ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Lord, kami po ay humihingi ng wisdom na nagmumula po sa inyo. Bigyan niyo po kami ng kaalaman at ganoon din po, Lord, yung katalinuhan upang maunawaan po, Lord, ang aming lesson sa umagang ito sa Sunday School. At nawa, anuman pong matutunan po namin, matulungan niyo nawa kami na ito po ay ma-apply po namin sa aming buhay Kristiyano. Salamat po, Lord, sa lesson na ito. I-bless niyo po ito. Even, Lord, ang mga kapatiran po namin,
Hindi lamang po dito sa Milan, bagkus doon po sa bawat location po ng outreaches Panginoon at sa mga mananampalataya po na nag-tune in online, sa Zoom, sa Facebook, Panginoon, nawa ibigay nyo po ng klarong internet connection upang maka-tune in po sila ng maayos at makasunod po sila sa lesson na to. Nawa ay maging pagpapala po sa lahat, Panginoon, at ikaw lamang po ang maitaas sa aming kalagitnaan. Ito po ang dalangin sa tanging pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Please be seated. Amen. Nakakatuwa po yung mga mga testimony po kanina, no? At kung testimony lang din po pag-uusapan about sa Bible College ay marami po tayong nakalista diyan, no? Marami. Yung bang I just remember one time nung ako po ay nag-exam, hindi ko alam kung major exam po 'yon. Ang akin pong may bahay ay pinag-prepare po ako ng tosilog. Sarap, no? Nagutom tuloy ako. Tosilog na amin pong binili kay Aling Nova. Ayan, no? Nag-promote, no? Pero, hindi ko siya nakain. Alam niyo, nakain ko siya. Pagkatapos na ng exam, no? So, malamig na yung tosilog ko. But, kinain ko pa rin dahil yun po ay prepare ng aking may bahay, no? At nakapagbigay po ng kalakasan sa susunod na exam. Okay, ito po ang ating pong lesson is, nasa lesson 12 na po tayo. What's on your mind? Ito po yung series na na-discuss and one of the teachers na narinig ko po dito is si missionary and many more na nag-ano po dito, no? So, this time, nasa lesson 12 na po tayo. Amen? Kompleto po ba ang ating notes? Kompleto? Nako, no, kailangan kompleto tayo kasi mahirap pag nagpa-exam si pastor. Hindi ako, ha? Si pastor, okay? So, masaya lang tayo, masaya tayo, okay? So, lesson 12, praise God, hindi ko alam kung hanggang ilang lesson to, but nasa lesson 12 na po tayo, biyaya ng Panginoon. And today, we will discuss about the Christ-like mind. No? Ganda, no? Christ-like mind. No? Allow me to read yung ating text po in Philippians chapter 2, verses 5 to 8 in Tagalog. Kasi mas mananamnam mo po yun kapag yun ay nasa Tagalog. Sabi po ng Bible, in verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y napasa kay Kristo Jesus din naman. Verse 6, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi ipinaggait ang pagiging kapantay ng Diyos. No? Verse 7, kung hindi bagkus ay hinubad niya ito. Ibig sabihin, he lay aside yung deity niya. No? Ito po ay nasa doctrine na pinag-aaralan po ng Bible College. At gayon ding alipin at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Last verse, at palibasay na sumpungan sa anyong tao ay nagpakababa siya na naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan ng krus. Kung meron lang din po tayong a-idolin sa makamundong word, no? Or kumbaga, isa-set mo na tutularan, ifa-follow, no? Wala pong iba kundi ang Panginoong Hesus. Pwede rin naman mag-set tayo, okay, gusto kong tularan itong leader na to dahil may strength to dito, pero gusto kong tularan itong taong. Alam niyo po, people will fail us. Sa bandang huli, duling tuloy, no? Sa bandang huli, madidismaya po tayo. Kasi tao pa rin po yun. Pero kung ang gagawin po natin na halimbawa ay ang Panginoong Hesus na nagkatawang tao, kapatid, yun po yung assurance ng Panginoon sa atin na hindi tayo mag-fail pag doon tayo nakatingin sa Kanya. Kaya nga, paulit-ulit to na binabanggit po dito, no? Wala tayong ibang titignan, looking unto Jesus. No? Pwede mo akong tignan, pwede mo akong i-follow, pero bandang huli, madidismaya ka rin sa akin. Kasi meron akong pangit na karakter, pangit na ugali, kasi tao lang din po ako. No? Pero what I can assure you, kung lahat po tayo ay susunod at titingin lamang sa Diyos, lahat po tayo ay magiging maayos. Sasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Tama po ba? Okay. Now, in Ephesians chapter 4, binasas po natin kanina, no? Sabi ng Bible in verse 20, but ye have not so learned Christ. Di na natuto, no? If so, be that ye have heard Him and have been taught by Him as the truth is in Jesus. In Tagalogin natin. Ngunit kayo ay hindi gayong nangatuto kay Kristo. No?
Verse 21, kung tunay siya'y inyong dininig at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanang nasa kay Jesus. No? Ang parehong author po nito or human instrument is si Apostle Paul. And Apostle Paul know the Lord Jesus Christ very well. No? At kaya nga itong talata na binabasa natin ay ipinapasa sa atin sa kasalukuyang panahon para mas lalo po natin makilala ang Panginoon. Amen? In Italiano, you may translator naman doon. Okay. So, a recent trend starting with a question. Ewan ko po kung narinig nyo na to, no? Kung meron kayong isang pangyayari or halimbawa, merong sa yung kapatid na nagsabi ng problema, no? Ngayon, ano yung i-advise mo? No? Kasi ganoon pagka dapat may lumapit sa yung kapatiran na nagsabi ng problema, nag-open, okay? Hindi mo po sesermonan. Maliwanag po? Kasi ikaw. Hindi po ganoon. Dapat isipin mo, lagi, what would Jesus do? Pero prior on that, ito po dapat pala nating isipin. No? What would Jesus think? No? Kailangan isipin muna natin, ano ba yung iisipin ng Diyos muna bago ko gagawin? No? So, in the last lesson, we learned to conform our minds to Christ. And in this lesson, ang gagawin po natin dito, we are going to learn how to use our conformed minds by developing the characteristic of a Christ-like mind. Okay yun, yung ating lesson na to be Christ-like. Ibig sabihin, yung ating karakter, no? Yung ating pananalita, yung ating pagkilos, yung ating pag-serve, yung ating kung paano tayo magmahal, Christ-like. No? Halimbawa, meron sa ating, meron ka namit na makasalanan. No? Hindi mo naman sasabihin, judge, makasalanan ka kasi. Bakit ikaw hindi? Di ba? Remember always the word of the Lord Jesus Christ. Sabi niya, neither do I condemn thee. No? So, this is our lesson aim. To challenge each student, not only the Bible college student, but all of us, even yung online po, no? We are all Bible student. Right. Amen? Student of the Bible. Kasi, pagka i-claim mo lang na ikaw ay Bible college student, 3 years ka lang. Tama? But if you claim that you are a Bible student or student of the Bible, kapatid, lifetime yan. Amen? Amen? Kasi kahit na umidad ka na, nag-enjoy ka na, hindi mo maubos to. Ang dami nito. No? Amen? So, this is the lesson goals. The student may be, or may, number 1, to practice selflessness by making ourselves of no reputation. No? Number 2, choose not to be filled with thoughts of ourselves. Nakalimitan ay iniisip natin palagi. Di ba yung lesson last time ni Pastor, no? Yung sarili natin lagi, no? Number 3, that we may strive to live by the thought in Philippians chapter 3, ano po yung nakasaad doon? That I may know Him. You know what you have? Bakit kayo may Bible? Hindi lang para ma-identify that you are believers or Christian. Alam niyo kung bakit? That you may know more the Lord. Tama? Hindi naman po ito display lang. Amen? Dapat po ito ay binabasa natin. Sige, check muna tayo. Nasa ano tayo? Nasa Sunday school, no? Taas po ang kamay ng hindi nakapagbasa this week. Uy, lahat nagbasa? Okay. Ito yung paboritong verse ni Ara, Proverbs 15 verse 3. The eyes of the Lord are everywhere, beholding both the evil and the good. Okay? Ulitin ko po, sino ang hindi nakapagbasa ng Bible this week? Brava. Okay, sige. Okay. So, we have the Bible and the purpose of the Bible is to read, to know Him. No? Kahit isang verse lang. Kung masipag ka, isang chapter. Amen? Kung masipag ka at nag-aalab ka dahil marami kang tulog,
gusto mong gamitin lahat, maximize mo yung schedule mo, magbasa ka ng isang book. No? Book of Jude. 1 page lang. Okay? So, number 4, that we may realize the greatest goal we can have for our life is to be what? Servant. Servant. No? Maybe, yung ilan po dito sa atin ay kapo na, kapa, o boss, no? But you know what? The highest form ng profession sa heavenly profession is to be a servant. Right. Amen? And lastly, submit to do anything that God asks you to do. Dito tayo hirap lahat yung isa-submit natin yung lahat para lang sa Panginoon at para tayo po yung makapagpatuloy. Okay? Here are the teaching outline. Point number 1, we have 3 points for today. I hope na matapos po natin ito. Letter A, or number 1, is a mind of selflessness. Under that point is the ladder of no reputation. Letter B, the lesson of narcissistic regard. Point number 2, a mind of service. We will discuss the great servant, no? And the genuine service. And lastly, a mind of submission. And we will discuss the mind of Christ is to submit. And the mind of Christ is by the Spirit. Now, when we get our thoughts out of the way, we can develop the mind of Christ. Ibig sabihin, kung fini-free natin yung ating kaisipan ng nire-release natin palabas yung makamundong bagay, yung mga bagay na walang maidudulot ba sa kapurihan ng Panginoon, we can develop the mind of Christ. Do you believe in that? Para siyang baso. Okay, yung baso, para yan ay mapuno uli, kailangan mo pong tanggalin yung tubig, yung laman, para mapunan mo uli siya. Tama? Okay? So ngayon, sabi ng verse 20 dun sa ating pong Ephesians 4, but ye have not so learned Christ. If so, be that ye have heard Him and have been taught by Him as the truth is in Jesus. Kapatid, there are used to be a popular phrase that seemed to be everywhere. Alam niyo po yung WWHH? Hindi yun WWJ, no? JD. Okay. Ibig sabihin nun, what would Jesus do? If you are in a situation, kahapon, praise God sa mga lumabas, no? May mga lumabas, okay? Ibigay ko yung example. So, meron kami na-witnessan doon ni Sis Grace Monte na merong lumuwas pa galing Spain, bumisita ng Milan. And they will be holding a praise and worship dito po. Dito lang, nilapit lang, sa Quark Hotel. No? So, gusto mo siyang i-win, gusto mo siyang witnessan, pero alam niyo yung nangyari, no? Ang ginawa nila ay magjo-join sila dito kasi nandyan po si Yeng Constantino. Balitaan niyo ba yon? Okay, sino po yung wala dito? Baka nandun, ha? Okay, so 2:00 yun nandun. Okay, so in-invite namin sila ni Sis Grace, pero kami yung ini-invite. Punta kayo doon. Pero ba't gano'n, no? Okay, so alam niyo po, meron daw din silang evangelism. Naglabas ng karatula. Tapos, napicturean ako. Na parang nakalagay doon, evangelism. Okay, so you see, yun yung evangelism sa kanila. But for us, that we are learning personal evangelism, it's not all about yung ads or whatsoever. No? Or kung sino yung magpi-play doon, sino yung artista doon. Walang ibang famous kundi ang Panginoong Hesus lang. Not even ourselves, kapatid. Amen? So, many abbreviate that WWJD because it stands for what would Jesus do. No? But, it should be WWJT. What would Jesus think? Diba? Think. Kasi minsan, nandun tayo sa, ano bang gagawin ng Panginoon kung ako yung nandun? O, halimbawa, kahapon nangyari. So, iniisip ko na nandun ako, na-spot ako eh. Naglabas ng karton, si Sis Grace tumayo na kasi pinipicturean na. Yun, napicturean ako, nakapost ako sa kanila. Tapos, inad ako sa Facebook. Okay, sige. So, nanonood ka man, patawarin ka nawa, no? So, anong gagawin ko?
inisip ko, kung ako si Jesus, anong gagawin ko? Yung step para hindi sila ma-offend. Okay. So while they're doing that, di ko, okay lang, sige, bahala kayo. It will not affect my faith. Ako pa rin to. Panginoon ko pa rin ng Panginoong Jesus. Ano ngayon kung mapicturean nyo? No? So, para sa kanila, ginagawa nila yon kasi meron silang requirement. Lumuwas sila dito, gumastos sila. Pero ikaw, gawin mo lang. So, habang ginagawa nila yon, magtuloy ka lang sa pag-witness. Sabi ko, pwede po bang pumunta doon sa Quark Hotel at mag-preach? Mag-witness po doon? Sabi ko, sabi niya, ganun ba? Kasi nandun si Yeng eh. Okay lang po, masyaran ko din po si Yeng. So, tuloy ka lang. Ibig sabihin, hindi ka nagpapadala kung ano yung merong kaganapan. Pwede kang madismaya. Pwede kang, ay, teka muna po, bawal. Okay lang. So, maganda pa rin ipakita mo na yung karakter ng Panginoong Hesus. Diba? Maayos ka pa rin. No? So, wag ka lang pupunta ron sa Quark Hotel. Okay? Okay? So, it would remiss to study the subject of our minds without studying the words of Paul to the Philippians in chapter 2. Sabi doon, di ba, yung sinabi ng Bible na, let this be mind in you, which was also in Christ Jesus. Now, what we're gonna study today is the characteristic of Christ-like mind. Paano ba mag-isip ang Panginoon? Okay? Paano ba niya execute ang isang action sa pag-iisip muna? Okay? Ang ganda ng lesson na to. Number 1, a mind of selflessness. Okay. Anong ibig sabihin nito? Selflessness. Yung hindi mo isipin yung sarili mo. Okay? Yung iba sa atin dito, could be, mga OFW tayo, di ba? Okay, meron ka ng mga napundar, meron ka ng narating, pero hindi mo pa rin yan kasi ipagmamalaki. Meron kayo nakikita sa mga Facebook, di ba, mga OFW din? Di ba, pag nag-post, o kaya yung kanilang cover photo, yung mansion. There's nothing wrong with that as long as you are using that for God's will or for God's glory, no? Pero makikita mo ang isang taong nasa Panginoon, tahimik lang. Amen? Tahimik lang. Meron siya, pero pinapagamit niya para sa kapurihan ng Panginoon. Letter A, the ladder of no reputation. The Lord Jesus Christ is God. Amen? 100% God and 100% human being. He always has been and always will be. Sabi ng Bible, He thought it not robbery to be equal with God. Paano yun? No? Because He is God. When Jesus Christ claimed to be God, many thought He was blasphemous and plotted to kill Him. But He was merely telling the truth. Diba? Nagsasabi lang siya ng totoo. Pero ang daming nagalit sa Kanya, mga Pariseo. Tama? Oh. Kaya nga siya nahusgahan doon, ang kaso niya ay blasphemous. Matindi kasi nag-claim siya na God. Okay? But he was just telling the truth. Amen? So ganoon din na pag tayo po yung nagsasabi ng katotohanan about sa gospel, about sa word of God, no? Mararamdaman mo 'yon, no? Na ang tao ba ay sincero, ang tao ba ay tawag nito, siya ba ay merong appetite, no? Pero meron din naman kapag nagsabi ka ng totoo, lalayuan ka. No? Lalo na kung katotohanan na nagmumula sa Diyos. Sabi ng Bible, ginamit ito dun sa Gospel hour, no? John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God, with God, and the Word was God. No? But Jesus Christ, God in flesh, made Himself of no reputation. No? What a contrast to climb the ladder of success. Kami po ng wife ko ay nasa, tawag nito, yung nasa secular na work kami before. Nasa corporate po kami. Nasa 11 years plus 5, diba? 16 to 17 years po ako nasa corporate. If you were going to apply in a corporate, ang inyo pong resume, yung CV mo, no? Ay dapat balandra mo. Ano yung ibabalandra doon? Achievements mo, position mo, gaano ka katagal sa isang company, mga certificates mo. Ibig sabihin sa madaling salita po, qualifications mo. Para sa isang kumpanya na ikaw ay i-hire.
Amen? Yun po yung tinatawag na tawag dito, yung CV ng isang tao. Now, yung binabanggit po dito na corporate, no? Or yung sinasabi po dito na ladder of success, meron kang, in a corporate world, meron kang masasagasaang tao. You don't care kung yan ay masaktan, mawalan ng trabaho, pero ang sayo, nandun ka sa role ng managerial, BP, wala kang pakialam dun sa mga taong nasagasaan mo. Yun ang mga taong walang Panginoon. Amen? Walang Panginoon. But if you are a Christian, alam mo, pag ikaw ay Kristiyano, siguro kung ako po ay naging Kristiyano, nasa corporate ako, okay na ako dun sa sa entry level, no? Kasi na-realize ko, ang sakit sa ulo. Sakit sa ulo, grabe. Biruin mo, may access ka ng email sa bahay, sa telepono mo, hanggang bahay magsasagot ka. No? Hanggang bahay sasagot ka ng mga irate clients. No? So, that is the climbing the ladder of success. Walang sinisino. Mapababae, mapalalaki, walang sinisino. Basta ang goal mo, nandun ka sa taas. Okay? But, dito po, tuturuan tayo ng Panginoon, we don't need to climb the ladder of success. No? Kasi yun po yung nag-exist sa syndrome at the present time. Man is constantly padding his resume and adding to his credentials. Tignan nyo po, kung meron kayong kilala, tignan nyo yung LinkedIn. O bisitahin nyo na lang po yung LinkedIn ko profile. Nandun yung aking mga experiences, nandun lahat. So, hindi lahat yon totoo. Ganun po sa corporate. Kasi meron kang ibabalandra na dapat ma-impress ang tao. No? Pero alam niyo po ang Panginoon, paano ma-impress? Faithfulness mo. Humility mo. Submission mo. Obedience mo, kapatid. Doon ma-impress ang Panginoon sa atin. Amen? Now, young people cheat to achieve grades worthy of scholarship. Marami po nag-cheat para magkaroon ng scholarship ang mga estudyante. Adults lie about their past and do whatever it takes to appear smarter, younger, and older or more experienced because, after all, perception is reality. Marami pong may profile pic ngayon. Sorry ang naka-AI. Bata. Fresh. Wala namang masama doon. Pero mas magandang maging totoo ka. Amen? Amen? Okay? Sabi ko, ito ba yung, ba't napakabata nito? Mas matanda pa to sa akin Fresh. Okay? So yun po yung nagagawa ng AI. Okay? But that is the world. We can use AI in a beneficial way na magiging maayos. Pero wag natin gamitin yung AI para salungatin yung tama. Amen? So, standing between us and eternal success is self. Alam nyo, who is the worst enemy natin? Sarili natin. Huwag ka na maghanap ng iba. Who is your worst enemy? Huwag ka magturo. Ituro mo to. Okay? Our self is the worst enemy. Okay. Halimbawa, gusto mo, church ngayon, di ba? Sunday. O, delayed ng isang oras, di ba? Sarap ng tulog, no? Okay. Ang sarap ng panahon ngayon. Lamig, sarap matulog. So, yung pagpunta sa church, may time pa. Abot pa naman. Okay. May devotion pa lang. Abot pa naman ako sa Sunday school. Meron pa lang worship service, abot pa naman ako doon. Okay. So, sinong kalaban mo? Hindi si pastor, hindi yung mga leaders, sarili mo po. Diba? But praise God, nandito po tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon. Amen? Kapatid, D.L. Moody said, "The man I fear the most is the one who walks underneath this hat." Ibig sabihin, may hat siyang suot. So, yung taong kinakatakutan niya ay ang taong nasa ilalim ng sumblerong yon. Siya yon. Amen? So when Abraham Lincoln was what? President US, di ba? When he was running for president in the United States, a reporter asked him
if he feared any of his opponents. Kasi ganun, di ba, meron ka mga kakompetisyon, di ba? Lincoln thought for a moment and responded, "Yes, one." Sabi niya ganun. Meron daw siyang kinakatakutan, isa. The reporter was surprised since he was doing very well in the polls. Kasi mataas yung kanyang yung polls, no? He said, "Really, which one do you fear?" Tinanong ng reporter, "Sino ba yon, Lincoln?" "I fear a man named Lincoln." So, kinakatakutan niya yung sarili niya. Kasi kapatid, kilala mo yung sarili mo. Tama? Alam mo yung capacity mo, alam mo yung pwede mo magawa, alam mo yung sarili mo. But pagka nawala ka, out of control, alam mo din yung pwedeng magawa mo. Okay? If I am defeated in this election, it will be by a man named Lincoln. Okay? So, kapatid, in the ladder of no reputation, sa perspective ng Panginoon, hindi niya po inisip na siya po ay Diyos. Hindi niya pinaramdam sa mga tao, sa mga disipulo niya, siya ay Diyos ako ay ganto. Hindi. Kapatid, pinakita niya yung humility. Paano natin ito ma-apply? If we are a leader, kapatid, hindi mo sasabihin, leader ako, sundin mo ako, tama? Teacher ako, sundin niyo ako. Diba? Hindi mo ipapamuka sa mga nasasakupan mo na tayo po ay nasa posisyon. Instead, pag nasa posisyon po tayo, ang posisyon dapat sa economy ng Panginoon, yun yung pinakamababa. Servant at tawag doon. Do you remember the illustration of Sir Joff, Dr. Joff Solano? Nung pinag-aralan niya, share niya sa atin about being a servant. The Greek term, yung trabaho mismo ng servant. Ganito yan. Sa isang boat, merong layer. 1, 2, 3. Okay? Sa taas, pwedeng official, kapitan. Sa pangalawa, pwedeng yung mga sa kitchen. At sa ilalim, na walang nakikita, ang hawak lang nila, sagwan. Yun yung definition ng servant. Kapag sinabi ng kapitan, sagwan lang sila. Sagwan. Sunod lang, no? Pag sinabi ng kapitan, tigil din sila. Okay? Kapatid, yun yung ating profession. Servant. Servant. Pero alam mo po, sa panahon ngayon, ang daming kinahihiya ang pagiging servant. Gusto nila, pag nagpakilala sila, I am doctor. No? Wow. I am preacher. No? Kapatid, wala sa title yan. Right. Amen. Amen? Hindi dyan nakafocus ang Panginoon. Letter B, the lesson of narcissistic regard. In 2 Timothy chapter 3, verse 1, the Bible tells us, "This know also, that in the last days, perilous times shall come." You might think this must be the last days because they sure seem to be perilous. Tama po ba? Look around. Search on the internet. Pag yung pag-scroll mo ng Facebook mo, ng Instagram mo, o anumang platform ng social media na meron ka po, ang daming war, ang daming bangayan, ang daming nakawan, no? Ang dami. So, we could say that today is the perilous time. Pwede, di ba? Kasi nangyayari na no? And who would have thought that we would be dealing with problems of our society? No? Good morning po to our visitors. Amen. Check natin wars. Meron bang wars? Dami. Kapatid, meron nga sa Poland di ba? Political corruption. Naku po, amen. Political corruption. Grabe, no? Crime. No? Ano pa? Immorality. No? Yan ang headline ngayon no? It seems that evil men and seducers are waxing worse and worse. That's why the only hope of those people who are dying, persecuted or yung nandun sa problema nandun, none other than the Word of God. Right. Well said. Amen. Amen? Hindi pera. The Word of God, kapatid. Amen? Now,
perhaps the greatest compliment ever given to the Lord Jesus Christ was given by Paul. And this is what Paul said in Romans 15 verse 3. For even Christ pleased not himself. Grabe, no? Diyos na siya, pero hindi niya plinis yung sarili niya. But rather, He pleased God the Father, which is in heaven. Amen? Not a single day of His eternal existence was ever lived for Himself. Imagine, no? Yung mga graduate muna sa Bible College. Sino po? Taas ang kamay. Graduates. Okay. Tumas si Brother Jun. Okay. Let me ask you, dun ba sa tatlong ginugol nyo, meron kayo na pag-aralan na ang Panginoon ay kinummend niya yung sarili niya? No? Itinaas niya yung sarili niya? No? Meron ba? Always humility. At itinuturo niya lagi yung Diyos Ama. And then, nung papanik na siya, nagpapaalam na siya, ang itinuro naman niya yung pababa, the Holy Spirit. No? Kapatid, Jesus Christ is the best example. No? Wala tayong ibang magiging example na gagayahin natin, kapatid. Not a single day of His eternal existence was ever lived for Himself. For He said, and He that sent me is with me. The Father hath not left me alone. For I do always those things that please Him. John 8:29. No? Kapatid, how much of the last 24 hours did you spend, every one of us, please the Lord? Sa nakaraang 24 oras, ilang beses po natin plinis si Lord? Kayo na lang makakasagot niyan. Amen? The honest truth is, we are often characterized by, for all seek their own, not the things which are Jesus Christ. Kapatid, to be honest, sa nakaraang 24 oras ng ating buhay, mas marami tayong inisip at ginawa para sa sarili natin. Tama po ba? Tama po ba? Okay. You will agree. Kasi tayo yan, kilala niyo po yan. Pero ilang beses mo binanggit ang pangalan ng Panginoon? Ilang beses ka nag-pray? Ilang beses ka nagpasalamat? Ilang beses kang humingi ng tawad? Ilang beses mong pinapurihan yung pangalan ng Panginoon? Ilang beses mo naisip yung church? Ilang beses mong naisip yung kapatiran, pinagpipray? No? Ilang beses, ikaw ang makakasagot niyan. But I can assure you, mas mataas yung porsyento na inisip natin yung sarili natin. Amen? No one is so empty as the man who filled with thoughts on only himself. Bakante yung, ikaw, ngayon, nandiyan, nakatingin kayo sa akin, marahil may iniisip kayong ibang. No? Para sa akin, okay, nakikinig to si sis. Ay, si Brad, naku, attentive. Pero sa totoo lang, may iniisip kang iba ngayon. No? Tama ba? Anong oras na? Tagal naman ni Brother Sai. Diba? Tama po ba? Illustration here, Bob Zupke, a famous football coach, once asked the question, what makes a man fight? Bakit nga ba nag-aaway yung tao? Tinanong siya. No? He answered his own questioning by saying, two forces are at war in every fighter, the ego and the goal. So may goal ka, pero meron kang ego. Okay? Sila yung nag-aaway, kapatid. Amen? An overdose of self-love, cuddling of the ego makes bombs of men who ought to be champions. Forgetfulness of self, complete absorption in the goal, often makes champions out of bombs. No? So, remember our goal, kapatid, at the beginning pa lang, is to be Christ-like. Amen? But this lesson help us to have and develop Christ-like mind. Paano mag-isip ang Diyos? Of course, Diyos siya iba. Pero paano yung ways dapat? Tama? Example, meron sa yung lumapit ng kapatiran. Okay?
nag-open po ng saloobin niya, no? Nag-open sa iyo. So ibig sabihin, ano yung magiging respond mo? Ano yung gagawin mo? Kapatid, huwag ka mag-open sa akin, baka machuchu ko yan sa iba, delikado. 'Di ba? Ano yung kapatid, mas maganda, open mo muna. Kapatid, pwede tayo mag-pray? Pray tayo. Ganon. O sige, ano ba yung problema? Ano ba yung Narinig mo na. Anong gagawin mo? Isip ka, mag-pray ka. Habang dinidiscuss niya yung problema sa'yo, ito ang gawin mo, mag-pray ka ng anong masasabi mo. At isipin mo, kung ako si Jesus, ano yung iisipin ni Lord? At ano yung i-respond ko? Tama ba? O kung hindi ka agad makapag-isip, tayo ka muna, bibili lang akong kape, ha? Di ba? Bili kang kape. Nag-isip ka pa rin, Lord, tulungan mo naman ako. Paano ko matutulungan tong kapatid na to? Okay, pagbalik mo, by God's grace, meron na. O, nakapagbigay ka ng advice. Tapusin niyo yung fellowship niyo ng prayer. Naging blessing ka, kapatid. Di ba? O, pakiusap, huwag mo nang ichuchu sa iba. Ichuchu mo na lang kay Lord. Amen? Tama ba? Kapatid, the Apostle Paul was absorbed with that goal, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Kapatid, another thing, when there is a new believer, taas po, praise God, nandito si Sis Luz, Sis Ching. Ayan, Sis Luz, Sis Ching. Alimbawa, no? Bago si Sis Luz, good morning po, hindi kita nakapayan good morning. So, lumapit sa inyo, tahimik to, hindi naman siya masyadong kasi opposite, si Sis Ching, medyo may mga friends na siya ngayon, di ba? By God's grace, no? So, tahimik to. Anong gagawin mo para maging blessing sa kanya? Upo ka na lang doon sa sulok. Paano ka magiging blessing sa kanya? O ganito na lang. How many of you alam yung pangalan ng mga bago? Oops. Ano nga yung pangalan mo? Joke lang, alam ko yun. See? How many of us alam yung pangalan ng bago? By God's grace, di ba? Kasi, kapatid, ang goal natin bilang mga kapatiran para maging blessing sa kanila. Minsan pa na naging bago rin tayo. Tama? Isipin mo, nung bago ka, anong ginawa sa'yo? Pinagkape. Di ba, inaasikaso ka, kapatid? Tama ba? Ikaw yung pinapauna dun sa linya. Tama ba? O baka meron ditong nauna palagi sa linya. Paunahin nyo lagi yung bisita. Make them feel that they are very welcome. Kapatid, yung mga bago, make them feel na itong church na to walang inatupag kundi mag-pray sa kanila. Na tumulong kung ano yung kailangan. Tama? O how many of you nakakausap si Brad? Brother Wilfred. Baka may kumakausap ba rito? O sige, dun sa mga kumakausap, alam nyo ba yung problema nito? Ha? Wala yung amen eh. Alam niyo yung problema nito? Paano kayo magiging blessing dun sa problema niya? Ha? Tama? Kapatid, how many of you may kapatiran dito may sakit? Alam niyo kung sino siya? Alam niyo kung sino siya? Alam niyo kung sino siya? May sakit? Hindi lang siya basta sakit. Hindi nyo alam, di ba? So kapatid, ang Panginoon, biruin mo, dumadayo dun sa woman of Samaria. For what? For one soul. Ang Panginoon, hindi niya iniisip yung sarili niya. Iniisip niya yung kapakanan ng ibang kaluluwa. Kasi bakit isipin yung kaluluwa mo, ipupunta ka nga ng heaven unless you're not sure about your salvation. Pero kung sure ka sa salvation mo, isipin naman yung kaluluwa ng iba. Tama? Tama po ba? Kapatid, this is the purpose of church. Doon yung purpose ng church. Iba-iba yung ugali natin, iba-iba yung ating character, attitude, di ba?
Di ba? Pero biyaya ng Panginoon. Ang goal is to have a Christ-like mind at maging blessing po sa bawat isa. Amen? Pwede ko po ba masahan yon? Amen. Amen, no? So kapatid, in point number 2, a mind of service. Letter A, the great servant. Who is the great servant? The Lord Jesus Christ. And He took upon the form of a servant and was made in the likeness of men, in Philippians chapter 2, verse 7. And then the Bible tells us in 2 Corinthians 8:9, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor. That ye through His poverty might be rich. Diyos siya na ginawang yung sarili niyang na, alam mo yon, to become poor para maging mayaman tayo. Ano yung yaman na yun? John 14. Let your heart be troubled. You believe in God, you also believe in me. In my Father's house are what? Many mansion. Mayaman ka, may mansion ka doon. If you have the Lord Jesus Christ. Jesus Christ as God left His throne in heaven, wrapped Himself in flesh, and came to His sin-cursed world to serve. Not Satan, but to serve us people. Para maabot. I always use this illustration. Bakit ipinanganak ang Panginoong Yesus sa sabsaban? Isip, bakit kaya? Pwede naman sa St. Luke's Medical Doctor. Pwede sa pinakamayaman at pinaka-prestigious na hospital, sa kumpletong mga gamit. But why sa sabsaban? You know why? The answer is this. Inabot tayo ng Diyos sa pinakamababa din. Tama po ba? Kasi ganun tayo kababa. Hindi tayo nasa 3rd floor, 5th floor, 10th floor. Nasa pinakamababa po tayo. Amen? Kapatid, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Ganda, di ba? Siya yung naging alay, kapatid. Siya yung ipinako sa krus. Na instead tayo po dapat yung nakapako doon. So, tanungin mo yung sarili mo, ano yung rason ko bakit hindi ako maglilingkod ng buo sa Diyos? Ano yung rason ko bakit ako magrereklamo? Tama? Ano yung rason ko bakit ako lang pastor? Ano yung rason ko? Ano yung rason ko bakit hindi ako magsaserve ng buo sa Panginoon? Tama po ba? Ano yung pwede kong isipin na para sa sarili ko lang? Pwede ba tanggalin na lang natin yung kapatid? Let's replace the mind of Christ sa atin. No? Tanong, pagka yun yung suot mo, yung mind ng Panginoon, now ask yourself, you will never think of yourself. You will think the will of God and the purpose of God. No? Kapatid, did you know that the greatest goal we could have for our lives is to be a servant? Meron akong dream. Gusto kong maging presidente ng isang kumpanya. Ayoko maging politician kasi marumi doon eh. President na lang. Pero when I learned about Christianity, servanthood is the greatest profession. To be a servant. No? We are to have Christ's mind, and His mind was to serve. Yun yung nasa isip ng Diyos. To serve. Kapatid, in our outreaches, the mind of Christ is to serve, not to be served, kapatid. If you're in the leadership, ikaw yung mag-serve, kapatid. Tama po ba? Tama po ba? Kung meron kang ginagampan ng role sa church, dyan sa outreaches, kahit dito po sa Milan, if you are in the leadership, you have to serve. Not to be served, kapatid. Amen? Kasi yun yung purpose ng Panginoon kung bakit siya nandito. To serve. Tama? Remember when the Lord Jesus Christ washed the feet of the apostles, disciples? Lumuhod siya, kumuha ng basahan, tulad natin may basahan,
hinugasan, at pinunasan. Pinapakita sa mga disipulo, kapatid, na ganun dapat ang ating paninilbihan. Hindi tayo yung pinagsiservan. Amen? So, kapatid, bilang mga college student, Bible college, ngayon medyo may nalalaman na kayo, di ba? At the beginning ng ating meeting during orientation, sinabi ko, kapatid, once you are entered in the Bible college, hindi ka paganon. Paganon ka. Kasi habang tumatagal, dumadami yung kaalaman mo, hindi ka paganon. Pero yung glory, ibigay mo doon. Pero yung character natin, paganon, kapatid. No? And what is the purpose of that? Ibahagi mo din sa iba. Encourage, katulad ng ginawa kanina. Encourage, enroll kayo. Enroll kayo. Nag-resign ako sa trabaho, enroll kayo. Tama ba? Bakit? Pinapakita nyo, kapatid, na mahalaga yung salita ng Diyos. Mahalaga ang Panginoon sa buhay natin. In a world where everyone is climbing the ladder of success, there won't be much competition for that bottom rung. Grab that place of lowly service and hang on because one day God is going to turn the ladder around. Example, this is the ladder. Sa corporate, papanik dyan. Pero alam mo, in a Christian world, okay lang na nandito ka. Kasi ang ginagawa ng Panginoon, binabaligtad pala niya. O di nasa taas ka na, what is the Bible says? He humbled himself, the Lord lifted him up. Basta nandun ka lang. Tama? Wag lalaki ulo mo, wag kang, kapatid, yan ang sakit ng Kristiyano. No? Yan ang sakit ng Kristiyano. For whosoever exalted himself shall be abased, and he that humbled himself shall be exalted, kapatid. So, that is the great servant. Letter B, the great service. No? The great service. Albert Einstein declared, it is high time that the ideal of success should be replaced by the ideal service. Too many people spell service, ganito nila ni-spell, serve us. Ganyan sa corporate. I am the boss, serve me. Kaya naman, ikaw, bibigay mo lahat. Di ba? Para iangat ka ng konti o taasan ka ng sweldo. But you know what, sa Panginoon, serve ka lang. Sunod ka lang. Bandang dulo, ikaw naman yung itataas ng Panginoon. Di ba? Anong kanina? Nag-resign ka, di ba, sis? Oh. Anong ginawa ng Panginoon? Ay, hinawakan yung puso ng employer. Biro mo yung employer na nagbigay ng schedule, sige, kung kailan ka libre, pasok ka. Di ba ang ganda? Oh. Tama ba? Ganun dapat, kapatid. No? Hindi kita kailangan. No? Kapatid, a genuine service. No? Someone has said that the best exercise for our hearts is to bend down several times a day to help someone else. What is that? Praying for someone else. Sa nakaraang linggo, ilang kapatiran pinag-pray mo? It's on. It's on. Have you ever mentioned your loved ones of the Philippines? Reflect. Amen? You say, I don't have any talent or ability. Kapatid, God is not looking for ability. Kasi God can enable. Right. He is looking for your what? Tatlo to. Availability, pliability, and dependability. Well said. Availability, pliability, and dependability. Hindi niya kailangan ng ability mo. Believe me. True. Yun yung tatlong kailangan niya. Kasi God can enable. Amen. Amen? I hope malinaw po sa atin yan. The back porch light can do something that sun cannot. Di ba? Ang araw sumisikat from east to west. Tama? Okay. Yung porch, ay pag sinindihan mo, nakasindi lang yan. Pero merong magagawa yung porch na yon na hindi kayang gawin ng araw.
paggabi na nakasindi pa rin. Of course, the earth is revolving, rotating, no? Pero yun yung ginagawa ng porch. I hope, kahit tayo po ay gabi na, nagiinit pa rin. Tama? Tama po ba? Amen. So, God didn't save you just to sit, to soak, and soar. Grabe, may soar pala dito. Maupo, mag-soak, at yung maging maasim daw. Bakit maasim nalagay dito, no? He saved you to what? Stand, strive, and serve. Stand for your faith, kapatid. Strive for your service, and serve more for the Lord. Yun yung kailangan natin gawin. By the way, that's where the joy of the Christian life is found. Where? In serving Jesus. In serving Jesus. No? Who among us, kapag ka nai-stress na sa work or sa ministry, remember this hymn. There is joy in serving Jesus. Can you flash that? Di ko kasi memorize. AB Tech, first stanza and the chorus, please. Sabayan niyo po ako. Buti na lang nakagraduate tayo ng music. Kayo din po dyan sa outreaches, let's sing all together, first stanza and the chorus. AB Tech, you need help? Si Pastor lang yan. Okay, they're serving Jesus. First stanza. Let us sing all together. Ready, begin. There is joy in serving Jesus as a journey on my way. Joy that fills my heart with praises every hour and every day. There's what? There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Smile! Every moment, every hour. Smile, kapatid! As I draw it far, there is joy, joy, joy that never shall depart. Did you understand the last praise? The joy that never shall depart. Eh bakit yung iba nakasimangot pa rin? There's something wrong. Pag na-stress na kayo, kantahin nyo yan. Pag nadi-discourage kayo, kantahin nyo yan. Pag nahihirapan ka na, kantahin mo yan, kapatid. Amen? That is the joy of the Christian. That is exactly what Jesus taught. If ye know these things, happy are ye if you do them. John 13:17. Jesus doesn't promise joy to those who simply know the Bible. You know the Bible? You know some verses? But the Lord did not promise that if you know some Bible verses, there's joy. No. You live with it, kapatid. We live with it. No? You can memorize all 30,000 verses in the Bible, but you won't make you happy. There are persons who read the Bible back to back. May iba nga, hindi na save eh. May iba, walang joy. But you know what? Sabi ni Karl Marx had Matthew, Mark, Luke, and John memorize the New Testament gospel books. He memorized it as a teenager and could recite them perfectly in public, but died in what? As an atheist. Okay lang na kahit isang verses, dalawang verses, pero pinapamuhay mo. At may joy ka sa puso mo. Lalo na kung ikaw ay joy na sumasama sa soul winning. Amen? Meron bang mamaya, soul winning clinic? Meron, sir. Pwede ko bang i-excuse yung mga hindi nakasama kahapon? Lalabas kami. That is a joy of a Christian. Amen? Amen? Kapatid, last point, a mind of submission.
a mind of submission. The mind of Christ is to submit. Yun yung nasa isip ng Diyos. Submit. Submit. Pero ang hirap mag-submit, di ba? Submit. Submit. Tapos yung sweldo mo, submit. Submit. Ibigay mo na yan. Submit. Tama? Kasi sarili pa rin natin eh. Okay? And being found in the fashion as man, he humbled himself and became obedient unto death. Even the death of the cross. Kapatid, hindi niya dapat gawin yung pero ginawa niya. Why? Because He loves us. From very, very early age, man seems to think that the ideal is to be autonomous rather than submissive. Young people today, gustong magsarili yan, di ba? Sige, ginusto nyo yan pag may nangyari sa inyo. Tama ba? But you know what? Kapag alam mo at alam din naman ng parents mo na able ka na, that's the time. Pero habang hindi ka pa able at hindi pa din alam ng parents mo na hindi ka pa talaga able, submit. Amen? My meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. John 4:34. He went away again the second time and prayed, saying, O Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. No? Ano itong mga verses na itong binabanggit ko? In John chapter 4, hindi siya kumain. Naiwan siya dun sa Samaritan woman. Yung mga disciples bumili ng mga pagkain, inumin. Pero pagbalik nila, Lord, kain ka na. No. Busog na ako. Kasi merong isang kaluluwa na naligtas. Amen? And the another, sabi dito, and he went away again the second time and prayed, saying, O Father, if this cup may not pass away from me except I drink it, thy will be done. Yung kamatayan na yon, na parating sa kanya, in a moment, malapit na, Lord, kung merong iba, sige na. Pero kung wala talaga, ako na lang, okay lang. Parang ganun din, kapatid. Kapag nasa leadership tayo, wala kang choice. Wala kang no choice. But to do. Walang may gusto, walang able, then do it. Yun yung price ng leadership. Amen? Are you willing to do anything that God asks you to do? Hello? Allow me to repeat. Are you willing to do anything that God asks you to do? Is there anything that you are unwilling to do? And last, not only the mind of Christ is to submit, but the mind of Christ is by the Spirit. Our critics often say that as Christians, we are under some kind of mind control. Alam niyo po, yung mga sinasabi ng ibang tao dito, naku, ano yan? Ano ba yung term na yon? Na-hypnotize na yan? Or kinokontrol na yung mga utak na yan? Bakit ganyan? Yung mga taong yan, sobrang umagang, gabi na. Alam mo yon? Kung pwede mo lang sabihin, basagin sila. No? Hindi po kami baliw! Tama? Wala pong kumokontrol sa mga utak namin. Ito po ay aming kagustuhan na ayon sa Panginoon. Dahil natutunan namin na ang Sunday is the Lord's Day. Kasi they don't understand that because they are not yet born again. But, you know what? Paul said, we have the mind of Christ. Wouldn't you much rather have the mind of Christ than the mind of the flesh or mind of the world? Pero minsan nagtatalo siya eh. 'Di ba? Yung ang kagustuhan mong mag-serve, minsan nagtatalo pa. Yung kagustuhan mong mag-church, minsan talaga nagtatalo pa. Tama? Mag-join na kaya ako sa ministry. Mag-ministry na kaya ako. Nagtatalo pa eh. Hindi, may trabaho pala ako. Ganito yan, no? Nandito ka na, mainit ka na. Nagluhod ka rito eh, di ba? Nagpray-pray ka dito. Ganito pa nga sinabi mo, Lord, isusuko ko na po lahat, yung aking buhay, yung aking time, yung resources ko. Di sumuko ka na, nagpray ka na. Eto na. Natulog ka na, nagising ka kinabukasan, nagkape ka.
Teka, paisip ka. Anong ginawa ko kahapon? No? Nagsuko nga pala ako ng buhay. Parang di ko magagawa. Kasi puno ako eh. Sayang na may kikitain ko sa panggabi. Ay, Sabado ako. Paano kaya ako magkakatime sa soul winning? Pag-pray niyo po. Amen? Paano pa natin, pagdating ng 2026, paano pa tayo makakapag-serve ng lubos sa Panginoon? Ganito kasi yan. Taas po ang open 10 years ng Christian. Let me see your hands. 10 years and above na Kristiyano. Taas po, huwag kayong mahiya. I want to see. Praise God for your life. Over 10 ha? 10 years ha? Okay. Ibig sabihin, yung time na tumanggap ka hanggang sa ngayon. Okay? So, sa outreaches po, patingin. Over 10 years ng Kristiyano. Over 10 years. 10 years. 10 years ka na. Sa Rome, sa Malta, 10 years. Okay? I see your hand. Okay. Tanungin niyo po yung sarili niyo, ano na yung ginagawa ko ngayon sa Panginoon? Ano na yung nagawa mo sa nakalipas na taon sa Panginoon? Kung meron man, purihin po ang Panginoon. Pero kapatid, habang tumatagal po tayo, okay? Pakitaas po yung kamay ng 5 years and above. 5 years. 5 years naman po. Taas. 5 years. Okay, 5 years. Taas, 5 years. Okay. Kapatid, tanong niyo sarili niyo, nag-mature na ba ako sa pananampalataya ko at buhay Kristiyano? Ganun pa rin ba ako kawalang modo pagkausap ako? Nag-mature ba ako sa pananalita ko? Nag-mature ba ako sa pag-iisip ko? Ako na ba ngayon yung daluyan ng pagpapala ng Panginoon o instrumento niya? Ano po? Taas po ang 2 years. 2 years. 2 years. 2 years po. 2 years. 2 years. 2 years. 2 years. Okay, 2 years. Brother Art, 4 years na, di ba? Okay. Nag-testimony ka, alam ko yan, Brad. Hindi ko makaligtas. Okay. Tanong mo yung sarili mo. Tanong mo yung sarili mo. No? Nagagamit na ba ako ng Panginoon? Tama po? Tanungin mo po outreaches, 2 years and above. Ginagamit na ba ng Panginoon yung buhay ko na mag-serve sa Kanya? Amen? Okay. Tapos na yung 2025. Malapit na. Malapit na. 2026, anong prayer nyo? Anong prayer mo, 2026? Kapatid, ilagay mo naman, mag-grow ka, mag-mature ka, at mas magamit ka pa ng Panginoon. Christian life is a life of sacrifices. You have to sacrifice sometimes your work, your time. But kapatid, at the end, kung ngayon medyo hirap ka dyan, struggle ka dyan, at the end, ipaparamdam sa'yo ng Panginoon, anak, tama lang yung naging desisyon mo. Ipaparamdam sa'yo ng Panginoon, anak, tama yung desisyon mo na magpatuloy. Okay lang yung anak na i-maintain mo yung humility mo. Be always a channel of blessing, kapatid. Always don't neglect to serve God, kapatid. Amen? Kapatid, for they that are after the flesh do the mind things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Romans 8:5 and 6. For as much then Christ had suffered for us in flesh, arm yourselves likewise with the same mind.
For he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of man, but to the will of God. Kapatid, ilang taong ka na ngayon? Huwag mo na sabihin sa akin. Okay? Ilang taong ka na ngayon? Tingin mo ba abot ka pa next year? Abot pa ba? Lord willing. If the Lord permit, ganyan dapat ang sagot, kapatid. Hindi ganun. Dapat ang sagot. Pambira naman. Ang sagot dapat, if the Lord permit, Lord willing, pag umabot ako. Diba? 40 na ako ngayon eh. Sana umabot ako ng 50. Lord willing. Kahit 50 lang. O kahit mahatid ko lang sa aisle yung aking anak na ikakasal. Okay na ako doon. Pero bubugbugin ko muna yung lalaki. Okay? Kapatid, before we end, I still have 5 minutes. Gusto ko isipin nyo to. 2026, lapit na, di ba? Sana lahat tayo, meron na tayong mind of Christ. As if you are exhausting all we have. Bigay mo na. To serve God. To serve God. So, kanina meron ako sinabihan na 2 joy. Sabi ko, I am praying for a location. Geographical will of God. So, hindi ko alam kung hanggang kailan ako sa joy. But all I want and my heart's desire is to serve God. Hindi ako nagpapaalam, ha? Hindi daw ako papayagan. Kapatid, bago dumating yung 2026, exercise mo na yung sarili mo. Bigay mo na. Bigay mo na. Lahat na naging failure mo for this 2025, burahin mo at palitan mo na. Amen po ba? Amen po? Lahat ng nadapa this 2025, tumayo ka na. Ikaw naman nakatayo, huwag ka nang dumapa. Nakatayo ka na eh. Di ba? Sabi ni Brother Art. And when that time comes, bigay mo na ng buo. Amen? Bible college students, matatapos na yung first year. Bago dumating yung second year, third year at kompre, dapat maging consistent kayo. Huwag niyong babaguhin yung desisyon. Huwag kayong susuko. Right. Ang Panginoon hindi sumuko. Right. Hindi sumuko ang Panginoon. Sabi nga nung nag-testimony kanina, napaka-gracious naman ng teachers. Amen. Biyaya po ng Panginoon. Pero our goal is to become blessing. To become a blessing. Hindi natin isipin yung sarili natin, kapatid. O baka mamaya may pumila doon, ha? Nauna pa kayo sa bisita. Our goal, primarily, is to glorify God. Become a blessing to our visitors. Become an encouragement to the new believers. Tama? Kapatid, tingin lang po tayo sa Panginoon. Tingin lang po sa Panginoon. How will you choose to live the rest of your time? I will leave these questions to you. How will you choose to live the rest of your time? In the lust of your flesh, or with the mind of Christ? Malinaw po yung lesson. Amen.
So after nating marinig to, anong gagawin natin? Application. Amen. Sasama mamaya sa akin yung mga hindi nakasama kahapon. Amen? Amen? Yan. May pakape pa mamaya ni Sis Flor. Ay, na-announce ko, sorry. Okay lang, di ba? Investment yan, kapatid. Oh, investment yan, kapatid. Sabi ko sa inyo. Tandaan niyo po parate, before we pray, walang nasayang na investment sa Panginoon. Walang nasayang. You invest your talent, you invest your resources, your toiling, your time. Walang nasayang. But while God is blessing us with those things, material, spiritual, kapatid, remember this. Always remain humble. This would be my last Sunday school, so I hope maging remarkable po ito sa ating lahat. At nawa ay maalala natin yung lesson. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's pray. Dear God, Heavenly Father, thank you so much, Lord, for teaching us today.